Pasado alas 11 ng gabi, noong dumating si Tasyo sa hotel na tinutuluyan ni Lino. Mabuti at pumunta ka. Salubong pa ni Lino rito noong sunduin niya ang lalaki sa reception sa ibaba. Oo, wala na rin naman akong gagawin doon sa presinto eh. Dahil backup lang naman ako ni Uncle, di ba? Ang magiging madugo ang trabaho ngayon ay sina Lexi. Mukhang paglalamayan nila iyon buong magdamag. I-interviewin nila ang 8 kabataan na iyon. Tapos gagawa ng report. Sa kanila ihahatid isa-isa kung saang bayan managbula ang mga iyon. Magkakaibang bayan pa pala ang pinagmulan. Kaya siguradong uumagahin ang maghahatid sa 8 mga kabataan. Sabi naman ni Lino. Kawawa naman pala si Miss Taray, no? Matapos tumanggap ng bugbog mula sa mga berserker. Ngayon naman, magpupuyat. Habang may iniindang sakit sa katawan. Oo nga eh. Kaso, wala akong magagawa. Trabaho niya yun eh. Diyan niya lang nakikitang may silbi ang buhay niya. Ano? Nakakain na ba kayo? Oo. Kung gusto mo kumain, mag-order ka na lang. Pili ka lang yan sa menu. Ako na bahala magbayad. Uwi ka pa ni Lino. Kaya agad kinuha ni Tasyo ang menu na nakalapag sa may tabi ng telepono. Naku, ayokong kumain rito, Lino. Mukhang may halong giniling na ginto ang halaga ng kanin, oh. 120 pesos, isang cup ng regular steam rice. Tapos, regular fried rice, 150. Meron pang chow fan at seafood rice na parehong 200 isang cup. Naku, baka hindi ko malunok ang ganun kamahal na kanin. Ganun ba? Hindi ko alam eh. Sa karinderya kasi sa tapat ng presinto kami kumain. Mura doon. Sige pala, doon na lang ako kakain. Sigurado maraming pagpipilian doon na silog ngayon. At hindi pa ako makakaubos ng 100 sa isang kain lang. Uwi ka pa ni Tasyo. Sabi naman ni Lino. Sige, sabay na kami sa'yo. Ha? Sinong kami? Ting-ting, samahan mo muna ako. Saan tayo pupunta, Kuya Lino? Sa presinto. Hatiran natin ang merienda si SPO1 Lexi Sanchez. Kahit pa mataray yun, mali pa rin na dagdagan pa natin ang paghihirap niya. Maaaring may pinagdadaanan rin iyon na personal struggle sa buhay niya kaya siya ganoon. Umalis tayo kanina roon nang hindi natin siya ginagamot. Di ba? Dumura ng dugo yun at nag-nosebleed rin dahil sa malakas na suntok. Dala natin ang merienda, tapos gamutin mo na rin. Okay sige. Yan ang gusto ko sa'yo, Kuya Lino eh. Kahit medyo mapagpatol ka kaunti, maawain ka naman din. Pagkalingon ni Lino kay Mang Adimir ay nakita niyang humihilik na iyon habang nakahiga sa sofa. Sina Mancio at Kulas naman ay naroon magkatabi sa isang malapad na kama. Tulog na pala sila eh. Di ilak na lang natin ang pintuan. Uwi ka ni Lino at lumabas na sila upang magpunta sa presinto. Pagkarating sa may tapat ng presinto ay sabi ni Tasyo, Paano? Kakain na ako. Kayo, ayaw niyo bang kumain na rin? Hindi na, busog pa kami. Okay, sige. Sagot ni Tasyo at pumasok na sa kainan. Sina Lino naman ay sa kabilang bahagi ng kainan dumiretso kung saan may istante ng mga tinapay. Miss, pabili nga ako ng tinapay na yan. Ito po bang custard cake, sir? Oo, yan nga, 4 na piraso. Tapos isang brewed coffee with creamer and sugar ha, yung pinakamalaking size. Okay po, sir. Sagot naman ng dalagang tindera. Matapos makuha ang mga binili, ay naglakad na sina Tingting at Lino patungo sa presinto. Pagkarating sa harap ng information desk, ay sinabi ni Lino, Magandang gabi po ma'am. Sa opisina po kami ni Chief. Kami yung mga kasama niya kanina sa operation. Oo, natatandaan ko kayo. Sige, tuloy na kayo sa taas. Sagot pa noong babaeng nasa reception at nag-aayos na ng bag at mukhang uuwi na dahil naroon na rin ang kapalitan nito sa pagbabantay.
Nagpatuloy na nga sina Lino at Tingting sa opisina ni Chief Aguila. Pagkabukas nila ng pinto ay nakita nilang mag-isa lang roon sa loob ng maliit na conference room ang dalagang si Lexie. Napatingin iyon sa kanila. Dahan-dahan sa paglalakad si Lino at pumasok na rin roon sa conference. "Magdamag kang magduduty ngayon?" Tanong pa ni Lino. "Hindi ba obvious?" Mataray na sagot naman ng dalaga. Napansin ni Lino ang basurahan sa tabi ng dalaga na puno ng tissue na may dugo. Mukhang patuloy pa rin sa pagdurugo paunti-unti ang ilong noon. Nakasuot na lang din ng puting t-shirt ang dalaga habang may isinusulat na report. "Nasaan nga pala si Chief Aguila? Umuwi na muna saglit para umidlip ng ilang oras. Babalik rin yun dito, mga alas 3 ng madaling araw." "Kumusta na nga pala ang tagiliran mo? Napuruhan ka ba?" "Hindi, gasgas lang ito," sagot ng dalaga at iniangat kaunti ang puting damit. Nakita ni Lino na nangingitim iyon dahil sa malaking pasa. Miss Lexie, kung okay lang sa'yo, gusto ka namin gamutin. Di ba mga albularyo kami? May magagawa kami dyan sa pagdugo ng ilong mo at pasa sa tagiliran." "Wag na, hindi ko ikamamatay ang simpleng galos." Oo naman, alam ko naman yun. Mukhang matibay ka sa laban at matapang ka rin. Hindi ka nga natakot sa mga kalaban na iyon, kahit pa napansin mo na hindi rin sila tinatablan ng bala at malalaki pa. Habang nagsasalita si Lino, ay biglang dinalahip ng ubo ang dalaga. Malalim ang pag-ubo na tila nahihirapang huminga. Sabi ni Lino, "Tingting, gawin mo na." Wika ni Lino habang umuubo pa ang dalaga. Hinawakan na iyon ni Tingting sa balikat. Magagalit pa sana ang dalaga pero hindi siya makapagsalita sa sunod-sunod na matinding pag-ubo. Hanggang sa magliwanag ang mga kamay ni Tingting na nakapatong sa balikat ng dalaga. Huminto ang pag-ubo ng dalaga at hindi na ito pumalag pa. Nakatitig na lang sa kamay ni Tingting na nagliliwanag. Makalipas ang ilang segundo ay inalis na ni Tingting ang kanyang kamay. "Okay na yan, Kuya Lino," sabi naman ni Lino. "So, paano Miss Lexie? Mauna na kami sa'yo. I'm sure okay ka na. Pakicheck mo na lang ang tagiliran mo kung may pasa pa ba o kung masakit pa." Agad naman iyong tinignan ng dalaga at namangha noong wala nang makitang pasa at hindi na rin masakit. "Siya nga pala, eto kape, ibinili ko para sa'yo. Kailangan mo ng pagkain kung magtatrabaho ka buong magdamag. Eto naman, custard cake, pamparis mo dyan. Pero kung sakaling gusto mo ring umidlip ng ilang oras, pwede mong tawagan si Tasyo. Sa Crown Plaza kami tumutuloy ngayon, sa penthouse, isang executive suites. May isang kwarto roon na pwede sa'yo, solo mo. Marami naman kasing bed roon at malawak ang mga kwarto. Kaya kasyang-kasya kami. Safe ka roon. Naroon din si Mang Adimir. Mas magandang option yun kaysa sa uuwi ka pa kung saan ka man nakatira. Ang hotel ay nasa kabilang kanto lang ng street na ito." Tuloy-tuloy na wika pa ni Lino at hindi na hinayaang makasagot pa ang dalaga. Tapos tumalikod na siya. Sabi naman ni Tingting, "Hindi man lang nagpasalamat, no? Matapos natin siyang dala ng pagkain at gamutin." "Ano ka ba, Tingting? Kailan pa natin naging requirements ang pagpapasalamat kung may tinutulungan tayo? Ang mahalaga, nagawa natin ang ating tungkulin na makatulong. Pagpasalamat man o hindi ang tinutulungan natin, bahala na si Lord sa atin. Iyon na lang hindi niya tayo hinahayaang masawi sa mga laban ay malaking gantimpala na iyon para sa akin." "Anong hindi hinahayaang masawi? Ilang beses ka nang nasawi sa laban, di ba?" "Ay, oo nga pala, no? Di pagpapasalamat ko na lang na muli akong binubuhay. Kahit pa may kalakip pa rin na bagong misyon na mas mahirap." Nakangiting wika pa ni Lino. Habang naglalakad sila papalayo sa pinto ng opisina ni Chief Aguila, ay narinig nila ang boses ng dalaga. "Lino, salamat sa paghahatid ng pagkain at sa paggamot sa akin ng kasama mo." Sabi naman ni Tingting, Tingting po ang pangalan ko, ma'am."
Oo. Salamat sa'yo, Tingting. Walang anuman po, sagot ni Tingting. Si Lino naman ay tumangulang. Tapos nagtuloy na sa paglalakad patungo sa hagdanan ang dalawa para makababa. Sabi naman ni Tingting noong makalabas nila ng presinto, akalain mo Kuya Lino, natibag mo ang matigas niyang puso. Naku, delikado yun. Baka magkaroon ka ng ika-4 na asawa na isang pulis. Magtigil ka nga dyan, Tingting. Nahahawa ka na kinakulas eh. Malay natin, di ba? Natibag na nga eh. Dilig na lang ang kailangan nakasunod noon. Ay, ewan ko sa'yo, Tingting, sagot ni Lino. At nakita nilang naroon na sa unahan ng presinto si Tasyo nakatayo at nakaabang sa kanila. Oh, tapos ka nang kumain? Ang bilis naman, tanong pa ni Lino. Oo naman, gutom na gutom ako eh, kaya minadali ko na. 3 kanin nga ako eh, pero parang bawat isang kanin 2 subo ko lang. Di tara pala, daan muna tayo sa convenience store. Bumili na tayo ng mga nakasachet na kape, para kapag nagising tayo ng maaga ay may pagkakape tayo agad. Pero dito na tayo sa karindera kumain ng almusal bukas. Mahal pala masyado ang pagkain roon sa hotel, no? Oo, tama ka talaga doon, Lino, sagot ni Tasyo at dumiretso na sila sa isang convenience store. Maliban sa mga kape, ay bumili na rin sila ng loaf bread at palaman, tsaka maraming soft drinks. Saka bumalik na sa hotel para magsitulog. Pagkarating sa hotel ay nagkanya-kanya na silang pwesto at natulog. Makalipas ang ilang oras ay nagising naman sa mahimbing na tulog niya si Lino. Pasado 5:00 noon ng madaling araw nang makaramdam siya ng panunubig. Kaya lumabas siya ng silid para magtungo sa banyo. Dahil sa inaantok, kaya tuloy-tuloy lang siya habang medyo nakapikit pa kaunti ang mga mata. Pagkarating sa banyo ay itinulak niya na agad ang pinto at laking gulat niya noong may babaeng tumili at sinabing, "Bastos! Mambubuso!" Doon biglang nawala ang antok ni Lino sa kanya nakitang si SPO1 Lexi Sanchez ang nakaupo roon. Hala, Miss Lexi? Sorry, hindi ko alam na may tao at hindi ko rin alam na may babae sa unit na ito. Bigla namang natahimik ang dalaga, kaya tumayo na lang si Lino sa may labas ng pintuan ng banyo. Noong matapos ang dalaga, ay sabi ni Lino, "Miss Lexi, sorry talaga ha. Hindi ko alam na may tao dyan. At may kasama kaming babae sa unit." Nagsalita naman ang dalaga na mukhang nasa tamang wisyo na. "Sorry rin, Lino. Mukhang nag-overreact ako. Wala ako sa lugar para magreklamo. Ako ang nakitulog sa unit na kinuha mo. Pero di ba, ikaw naman ang may sabi na pwede ako makitulog rito. Kaya noong pasado 3:00 na, ay nagpasya akong tawagan si Tasyo at sinabing sunduin niya ako sa lobby para madali akong makakatulog kaysa sa umuwi pa ako sa bahay." "Ah, ganun ba? Wala namang problema yun. Di ba, tama naman ako. Maluwag masyado rito at maraming matutulugan. So, doon ka sa kwarto natulog? Doon sa may isang double size na bed?" "Oo." "Okay, sige. Bumalik ka na sa pagtulog. Masyado pang maaga 5:00 pa lang." "Anong oras ba ang out nyo rito, Lino?" "Nako, 3 days ang buko sa unit na ito para madaling puntahan kapag pupunta kami ng presinto. Pero kung after 3 days ay hindi pa rin tayo tapos sa kaso, ay mag-i-extend pa kami ng ilang araw. At gaya nga ng sabi ko, open kang makitulog rito." "Salamat, Lino. Sige, babalik na ako sa pagtulog." "Okay, sige," sagot pa ni Lino at pumasok na rin siya sa banyo para magbawas ng tubig sa katawan. Napangiti na lang si Lino habang nasa banyo. Naisip niyang mukhang tama nga si Tingting. Natibag niya na nga talaga ang matigas na puso ng dalaga at nagawa na nitong lunukin ang pride at makituluyan sa unit na kinuha niya. Matapos makapagbawas ng tubig sa katawan ay bumalik na rin sa pagtulog niya si Lino
at nagising kinaumagahan na pasado na 10:00. Pagkapunta niya sa may pinakasalan ng unit ay nakita niyang masayang nagkikwentuhan ang mga kasama niya. Sabi naman ni Mancio, "Lakas ng tili kaninang madaling araw ah. Anong ginawa mo ron kay Miss Taray doon sa banyo?" Sabi naman ni Lino, "So, alam niyong narito siya?" "Oo naman, kasi nagising kami noong sunduin iyon ni Tasyo." "Eh mabuti kayo, alam niyo. Eh ako hindi. Kaya dire-diretso na akong pumasok sa banyo. Hindi rin naman nakalak yun. Kaya nagkagulatan kami. Mabuti nga at walang dalang baril. Dahil kung meron, baka nabaril na ako." Nagtawanan naman ang lahat tapos sabi ni Kulas, "Yun ang nakakatawa dyan, Bailino. Isipin mo, ilang malalakas na pinuno ng mga aswang ang tinalo mo sa laban. Tapos mamamatay ka sa bala sa loob pa ng banyo?" Sabi naman ni Mancio, "Posible ba yun, Bay Kulas? Eh di ba, may kabal naman si Lino." Sabi naman ni Kulas, "Bakit? Naka-activate ba ang mga kabal namin kapag natutulog? Di ba hindi naman? Kaya kapag tulog kami, ay mga normal na tao lang din kami." Kakamot-kamot naman ang ulo niya si Lino. "Oo, tama nga si Bay Kulas. Sigurado ang kamatayan ko kung may babaril sa akin habang tulog. Lalo ngayon na wala sa akin si Ermitanyo. Walang makikiramdam habang tulog ako." Sabi naman ni Tingting, "Naku, ibig sabihin mas kailangan mo pala mag-ingat ngayon. Baka bigla ka nalang pumanaw sa loob pa ng banyo dahil sa tama ng bala." Tapos nagtawanan na silang lahat. Sabi naman ni Lino, "Tama na nga ang kwentuhang ito. Puro kamatayan mo ang topic nyo eh. Tara, mag-almusal na tayo doon sa karinderya sa tapat ng presinto. Maliban sa napakaraming pagpipilian roon, ang mura pa ng mga pagkain." Sabi naman ni Tingting, "Oo nga Kuya Lino, tinitignan namin kanina ang menu. Tama talaga si Tasyo. Mukhang may halong giniling na ginto ang mga pagkain nila rito eh." "Si Miss Lexi ba? Tulog pa siya, Tasyo?" "Oo Lino. Hayaan na natin bumawi ng tulog. Tatawag naman yun sa akin kapag hinanap niya tayo." "Eh di sige pala, tara na." Wika ni Lino at nagsitayo na sila para lumabas ng hotel na iyon. Pagkarating sa kainan ay sa isang mahabang lamesa na sila pumwesto. Unang order ni Lino ay brewed coffee para sa kanilang lahat. Tapos kanya-kanyang pili na ng pagkain ang bawat isa. Si Lino naman ay beef mami, 6 na siomai at isang siopaw ang order niya. Wala pa siyang ganang magkanin at mas natatakam siya sa siopaw. Lalo at ang sabi ng may-ari, sila mismo ang may gawa noon at bagong luto ang siopaw nila araw-araw. Kaya naman, iyon ang inalmusal ni Lino. Lahat naman ng mga kasama niya ay pangmalakas ang pagkain ng order dahil alam naman nilang sagot iyon lahat ni Lino. Matapos makakain ay sabi ni Mang Adimir, "Oh, saan na tayo nito Lino?" Mang Adimir, kausapin natin si Chief Aguila para sa susunod na destinasyon natin." "Okay, sige. Tara, puntaan natin sa presinto." Pagkarating sa harapan ng information desk, ay tinanong ni Mang Adimir kung naroon na si Chief Aguila. Ang sabi naman ng naroon na pulis na wala raw. 7:00 na raw iyon ng umaga umuwi dahil bumalik iyon ng 3:00 ng madaling araw, kaya umuwi rin pagka 7:00. "Lino, wala eh. Nagpuyat rin pala rito si Albert. Magpahinga na lang din muna tayo sa hotel para makabawi tayo ng lakas." Sabi naman ni Lino, Sige po. Pero ayos lang ba Mang Adimir kung pakuha ako noong mapa na ginamit natin sa conference room ni Chief Aguila para makapagplano tayo habang naroon sa hotel? Saka na lang natin ipapaalam kay Chief ang plano natin." "Okay, sige Lino. Pahintay lang ako rito at kukunin ko." Wika ng matanda at umakyat na ito sa opisina ng Chief. Samantala, atin munang balikan ang mga kaganapan kina Magnus. Pasado 10:00
ay nagising na sina Rika at Efraim. Sabi ni Efraim, "Bakit hindi mo kami ginising? Nagmamadali tayo makarating sa Ibisan, di ba?" "Ah, oo, tama ka, nagmamadali nga tayo. Pero mas lalo tayong mapapatagal kung maihimatay kayo ni Rika sa paglalakbay dahil kulang na kulang kayo sa tulog. Sakto lang ang gising nyo. Sige na, magsiligo na kayo sa sapa para pagbalik nyo ay kakain na tayo. After lang kumain ay aalis na rin tayo agad at isasagad natin ang oras ng paglalakad hanggang sa 6:00. Tapos bukas naman ay aagahan natin ang pag-alis para bago lumubog ang araw ay naroon na tayo sa Ibisan." "Okay po," sagot ng dalawa at dali-dali nang nagpunta sa sapa para makaligo at maging handa sa maghapong paglalakad. Pagkabalik nila ay handa na ang pagkain, lalo at marami naman ang nagtulong-tulong para magluto noon. Agad na silang kumain ng tanghalian at 11:30 pa lang ay tapos na sila. Nagsalita si Magnus. "Magpahinga lang tayo ng 1 oras, tapos sisimulan na natin ang paglalakbay. Siguraduhin niyong puno ng tubig ang mga lalagyanan niyo ha. Hindi tayo sigurado kung may madadaanan pa tayong ilog. Maaring wala na, kaya dapat tumagal ang tubig natin hanggang bukas ng hapon." "Opo," sagot naman ang lahat. Makalipas ng 1 oras ay nagsimula na silang maglakbay. Tahimik ang lahat at seryoso sa kanilang paglalakad habang iniisip ang magiging kapalaran nila sa hinaharap. Samantala si Magnus ay ang pag-aalala sa kanyang asawang si Althea at kambal na anak sa sinapupunan nito ang iniisip niya. Dahil sa pagiging seryoso ng mood ng lahat, ay halos hindi nila naramdaman ang pagod. Namalaya na lang nila noong papalubog na ang araw. Sabi ni Tomby, "Uy, baka gusto niyo huminto na tayo sa paglalakad, no? At magsimula na maghanap ng pwesto na mapagpapahingahan? Kaunti na lang, mangangapa na tayo sa dilim." Sumabat naman si Oliver. "Oo, tama si paring Tomby. Mahirap maghanap ng magandang pwesto kung wala na tayong makikita." Wika nito habang nakatingin kay Maris. Tumango naman si Maris at huminto na sa paglalakad, kaya huminto na rin ang lahat. Agad namang tumakbo sa unahan si Oliver at umakyat sa isang puno upang maghanap ng magandang lokasyon na kanilang pagpepwestuhan. Pagkabalik noon ay may itinuro na bahagi sa may kanan. "Tara, doon tayo. May magkatabing malalaking puno, saka may bato sa unahan. Hindi na tayo mapapansin agad ng mga nilalang na daraan sa bahaging iyon." "Okay, sige. Tara, doon na tayo." Wika pa ni Maris at nagpatiuna na sa paglalakad. Agad namang nagtulong-tulong ang mga dalagang kasama sa pagluluto ng inihaw na saging. May sobra pa naman silang inihaw na isda mula sa tanghalian, kaya sapat na iyon para sa kanilang hapunan. Matapos makakain ay nagkanya-kanya silang pwesto para magpahinga. Habang nasa kalaliman ng kanilang pagtulog ang lahat, ay biglang nagising si Oliver. Nakaramdam siya ng panganib. Agad siyang napabangon at nagpalingalinga sa paligid. Nagulat siya noong makitang nakatayo na si Maris sa unahan at nakatingin sa paligid. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa dalaga. "Maris, ano yun? May nararamdam na akong puwersa. Maitim at malakas." Sabi naman ni Maris, "Oo, hindi ito aswang, kundi isang alagad ng Astra o Burhamin." "Yun ba yung mga nilalang ng Astra?" "Oo, sila nga yung tinatawag na Burhamin. Mukhang nagpadala sila ng alagad nila rito. Hindi ko pa alam kung bakit." Paano naman nila nalaman na narito tayo? Sinong sinusundan nila?" "Ako." "Ha? Paanong ikaw?" "Madaling malalaman ng mga Burhamin ang kinaroroonan ng mga nilalang na may dugo rin na kahalintulad nila." "Anong ibig mong sabihin? Isa kang Burhamin?" "Oo, Oliver. Kalahating tao at kalahating Burhamin ang nananalaytay na dugo sa mga ugat ko.
Dahil ang ama ko ay isang prinsipe ng mga Burhamin. Nilinlang niya ang aking ina para makaniig niya at nakabuo nga sila ng supling at ako yun. So, nakilala mo na pala ang iyong ama? Oo, maraming beses ko na siyang nakausap. Patuloy niya akong kinukumbinsi na umanib sa kanya dahil iyon raw ang kapalaran ko. Nakalimutan niya yata na may free will ang mga tao. Wala tayong pakialam sa kapalaran. Kung anong gusto natin ay iyon ang ating sinusunod. Bakit nagpadala ng alagad ang mga Burhamin rito? Para paslangin ako. Sa pagkakaalam nila ay mahina ako ngayon dahil ipinasa ko ang aking kapangyarihan sa 6 kong mga anak-anakan. Iyong 6 na miyembro ng konseho ng bagong henerasyon ng mga babaylan. Pero dahil sa napatay na natin iyong huling 3 sa kanila, kaya bumalik na sa akin lahat ng dati kong kapangyarihan. At wrong timing ang pagsugod ng Burhamin na ito sa akin. Magiging katapusan niya lang. Anong balak mo, Maris? Gisingin mo muna sina Magnus at Rika. Sabihin mong bantayan ang mga kasama natin. Tayong 2 lang ang pupunta sa unahan para doon tayo sundan ng alagad ng mga Burhamin na pinadala rito. Masyadong mapanganib kung madadamay pa ang mga dalagita, pati na si Rika. Masyado pang maaga para masabak siya sa ganito kalakas na laban. Okay, sige, ako na bahala. Wika ni Oliver at mabilis nang tumakbo papunta sa mga kasama. Magnus! Magnus! Gising! Ha? Bakit, Oliver? May malakas na nilalang mula sa Astra ang nasa paligid. Narito para patayin si Maris. Ayaw ni Maris na madamay si Rika at mga dalagita. Kaya protektahan niyo sila. Ako na ang bahalang tumulong kay Maris. Ganun ba? Sige, sasamahan kita na tumulong sa kanya. Wag na, Magnus. Hindi sa minamaliit ko ang kakayahan mo, ha. Pero malakas na antas ng nilalang mula sa Astra ang narito. Masyadong mapanganib sa'yo kung kakayahan bilang tao lang ang ipangtatapat mo. Sana wag mong masamain ang punto ko. Ayoko lang din na may mangyaring masama sa'yo. Dahil ikaw ang nakatakdang maging tagapagbantay at tagaprotekta ni Maris. Kapag napahamak ka, ay mapipilitan akong manatili ng matagal sa tabi niya o baka habang buhay pa. Ayoko ng ganoong buhay. May sarili akong buhay na tinatahak bago ang misyong ito. Kaya hanggat maaari ay gusto kong matapos na ang misyon na ito at maibalik na ang kapangyarihan mo para pagkatapos noon ay babalik na rin ako sa dati kong normal na buhay. Huwag kang mag-alala. Wala akong interes na agawin sa'yo si Maris. Kahit pa alam naman natin na hindi na talaga kayo pwede dahil may asawa ka na. Pero kung ano pa man ang plano niyong dalawa sa isa't isa, labas na ako doon. Basta focus muna tayo sa mahalagang bagay na nasa harapan natin ngayon. Kailangan maging ligtas ka hanggang sa magbalik ang mga gabay mo at muli kang maging tagapagbantay ni Maris. Naliwanagan naman si Magnus sa mga sinabi ni Oliver. Kaya tinanggap niya na lang muna ang katotohanan na wala siyang maitutulong kung ang magiging labanan ay kapangyarihan. Sige, Oliver, may tiwala ako sa iyo. Protektahan mo si Maris habang hindi ko pa kayang gampanan ang responsibilidad na iyan. Oo, Magnus, ako na bahala. Sagot ni Oliver at agad nang tumakbo papabalik sa kinaroroonan ni Maris. Si Magnus naman ay ginising si Tomby at sinabing tulungan siya magbantay sa mga kasama. Kahit hindi ginigising ay kusa namang nagising si Rika. Kuya Magnus, may nararamdaman akong panganib sa paligid. Oo, Rika, tama ka. Kaya naroon na sina Maris at Oliver para harapin ang nilalang na iyon. Ibinili ni Maris na dito lang kayo at huwag susunod sa kanya. Nilalang ng Astra ang dumating. Mas mahihirapan siyang lumaban kung naroon din tayo. Puprotektahan niya sa laban sa nilalang. Kaya hindi na rin ako sumama. Ganun po ba? Sige po. Sagot ni Rika at nagdebosyon na lang muna upang mapalakas ang poder habang hinihintay ang kahihinatnan ng pakikipaglaban ni Maris at Oliver sa nasabing nilalang na nagmula pa sa Astra. Sa bahagi naman ni Oliver, naabutan niyang nakatayo si Maris sa isang bato. Naroon din sa unahan ang isang malaking nilalang. Hugis tao naman iyon, pero kakaiba ang balat
at nakamaskara ng nakakatakot. May katabi itong isang malaking aso na may 3 ulo. Maris, anong mga nilalang ang mga iyan? Yan ang berdugo at ang alaga niyang hellhound. Narito sila para patayin ako. Ha? Akala ko ba burhamin ang tatay mo? Bakit kanya ipinapapatay? Hindi ang tatay ko ang may padala sa nilalang na ito. Sa Astra kasi ay may 7 prinsipe ng mga burhamin. At may isa na akong napatay sa kanila, si Prinsipe Aldino. At malamang ito ang kanya pinagkakatiwalaang berdugo na naparito para maningil sa pagpatay ko sa amo niya. Sabi naman ni Oliver, "So, papaano? Sa akin ang berdugo, sa iyo ang aso?" Naku Oliver, wag. Masyado iyong delikado. Huwag kang mag-alala. Kumpleto na ang kapangyarihan ko ngayon. Kaya makakaya kong labanan ang berdugong iyan. Pero may ipapakiusap ako sa iyo. Kapag nawala ako sa sarili, ay tulungan mo akong ibalik sa tamang pag-iisip. Kapag napasobra ang bangis ng labanan, ay nakakalimutan ko na kung sino ako. Lalo kapag nagiging dominante na sa akin ang pagiging dugong burhamin. Doon mo ako kailangan iligtas, hindi sa kalaban. Okay, sige Maris. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ka. Tumango si Maris at inilabas ang 2 itak na kanyang dala. Nakapadipa na siya, pahiwatig na handa na siyang lumaban. Ilang saglit pa ay tila nagkaroon na ng itim na enerhiya ang mismong itak. Kaya agad nang tumalon si Maris mula sa bato paibaba at patakbong lumapit sa berdugo na papalapit na rin sa kanya. Pansamantala, muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 190. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.